welcome back sa ating channel na It's a Trap. Yan, umaalog-alog ngayon growing area natin sa lakas ng hangin dito. At dry na dry yung paligid. Kaya medyo alangan ngayon mag-propagate at magtanim ng mga seeds kasi medyo mahirap nga magpatubo. Pero yun, nakinati yung kamay natin nakaraan kaya nag-propagate tayo ng mga ilang mga plants sa taas. Lalo na mga rare, yung iba. At yung iba naman wala pa talaga tayo kaya sabi ko kailangan talagang propagate para parami uli. So anyway, update to para sa ating mga Helianthera at ilang mga Cephalotus, no? Helianthera and Cephalotus update. So sold out na tong Helianthera minor natin pero kung nakikita nyo napakarami pa, tignan, no? Sa kadahilanan itong mga natira, ito yung mga mother plant natin. So propagate natin to hindi ngayong araw na to dahil medyo may mga parating tayong mga kailangan asikasuhin at paalis rin ako mamaya. So kita ko lang sa inyo kung anong naging itsura na ng Helianthera natin, no, i-update natin, no? So, kung gusto niyo makita yung itsura nito dati, panoodin niyo dun sa mga previous video natin about sa Helianthera. Hindi pa to ganito kaganda at newly pinropagate rin natin to dati. At huwag kayong mag-alala, maraming naging successful at marami rin tayo na ibenta kaya puro kahig yung mga paligid na yan. No? So, kung makikita nyo, itong Helianthera na to, minor, ay napakaraming mga growth points which is napakaganda nito kung gusto nyo paramihin itong halaman. At ito ay hindi naka-grow light, hindi naka-aircon, no? At kulambu lang yan. Na may plastic sa paligid. So, low humidity. Although less ang hangin. So, ayan ang setup natin dito. Kakaibang intermediate setup. And so, ito yung mga Helianthera natin. Sa tingin ko, yun, napakaganda na. At lumalaki na. Malalaman mo yung Helianthera pag gusto niya yung kanyang growing condition. Siyempre, unang-una pag maraming mga growth, no? Yung next tipong kusa sila nagpaparami sa sarili nila. Pangalawa, syempre, walang peste, no? At sumunod noon, magbibigay siya ng malalaking mga picture tulad nito. So, yan. At isa sa mga indication na okay yung inyong humidity ay nagkakaroon sila ng mga, ayan, sa taas. Ang tawag dyan? Ang pinakagitna. Ayan, yung matatamis na may mga nectar sila, glands. Diyan, yun yung kinakain ng mga insekto kaya nakakahuli itong mga Helianthera ng mga insekto. So ayan, pagka nagkaroon na yan. Kasi dahil sa umpisa, hindi talaga sila nagpo-produce yan kung hindi nila gusto yung environment. O kung hindi naman, kung katatanim lang or re-receive nyo lang ng plant, hindi talaga yan magpuproduce ng mga nectar sa taas. So, ang itsura niyan ganito lang. Ayan, minsan wala pang ganyan, diretso lang yung pagkabilog nila. Ayan, ganyan lang. Ayan, ganyan yung itsura nila. Pagka hindi pa sila masyadong established or hindi pa masyadong nabibigyan ng magandang humidity. Kasi minsan established na, napaparami mo na, pero wala pa ring mga nectar glands sa taas. No, napansin ko dun sa mga grown ko dati na mga pulsan ng mga Helianthera. No, hindi magkaroon ng mga nectar dahil kulang na kulang sa humidity dahil pinipili talaga natin na ipulsan, paramihin sa napaka harsh na environment. Kaya naman mabuhay ng Helianthera minor doon. Kaya lang kung gusto nyo yung mga yung ganyan ba? Yung may mga nectar yung ayan, at kayang tumagal sa napakainit na klima, bigyan nyo ng mas mataas na humidity. Pag mataas na yung humidity niyan, kahit na napakainit ng panahon, magpupula lang yan, pero hindi magde-decline yung itsura nila. Gaganda pa rin, lalaki, dadami. Dahil maganda yung humidity. Humidity. Ayan ang sikreto ng Helianthera. So yan, may mga Helianthera na mabilis dumami, may mga Helianthera na tamad magparami.
Pero pag once na ma-establish nyo na yung roots nila, mas mabilis silang gumaganda at dumadami. No? So, ano yung paraan para mas mabilis dumami yung roots? Ang number one na nakikita ko ay damihan nyo yung perlite ng inyong medium. Yung ilalim, no? Dapat maraming perlite. Kung kakayanin niyo na pure perlite yung ilalim, lagyan niyo lang ng toppings na high quality na sphagnum mo sa ibabaw, pwede yon. Basta't hindi mahangin yung growing area nyo. Pero kung mahangin, haluan nyo ng sphagnum moss and perlite talaga. Kasi matutumba yan sa lakas ng hangin. So ito yung minor natin. No? At puntahan naman natin yung mga ibang mga Helianthera natin dito. Tatatlo lang naman to. Pero napapaganda na natin, no? Yung nagpangako pala ng Helianthera sa atin na nakaraan, hindi natuloy, no? Dahil yung Helianthera na, ewan ko, pinapalagaan niya, ayaw na ibigay sa kanya. Yung mahirap doon, no? Pinalagaan mo, tapos ayaw na ibalik sa'yo. Siguro nanghihingi ng kapalit, no? Or hindi natin alam, napamahal na siguro yung plan sa kanya, no? Ganun din naman yung nararamdaman ko pag may nagpapaalaga sa akin. Biruin mo, araw-araw ko inalagaan, tapos kukunin mo lang basta-basta, di ba? So, ayun yung mga dahilan na pagka magpapaalaga kayo, bigyan nyo naman ng kahit na propagation o dala nyo man lang ng snacks, no? No, wag yung masyadong demanding tayo, no? Pero ito namang mga nagpaalaga sa atin, lagi ko silang ina-update. Actually, sinasabi sa kanila, nakunin na nila. Dahil bukod sa napakarami na may mga propagation na rin naman ako na nakuha doon. At sabi ko sa nakunin nyo na kasi para makapag-umpisa ulit silang carnivorous plants. Sabi ni sir, wala pa akong space. O sige lang, dito muna yan para mihin natin at kapitan kahit papaano ng ilang mga propagation. So ito yung isa naman na Helianthera Sarraceno naides minor, X minor burgundy black. So napakahaba ng pangalan niyan, pero ito yung itsura niyan. Pagka outdoor, sa indoor pula yan mga yan. Itong dalawa, pula yan. Ito namang minor natin dito ay mamula-mula. Ito naman dark red na halos mangitim na kasi burgundy black nga yan yung kanyang cross. Yan ang pulang-pula kahit nasa lilim. No? So noong una ko itong inalagaan, hindi ito nagpo-produce ng ganyang klase ng mga feature. So, dahil nga gumanda na yung growing condition nila, yan, gumaganda na rin sila lalo. No, at nasabihin ko sa inyo, mas maganda to sa indoor, sa grow light. Kaya lang sa ngayon, hindi muna tayo nag-grow light at never pa tayo nakagamit pala ng grow light mula dati. Kasi mas gusto natin yung mas matipid, no? Una matipid, natural na pamamaraan. Ayan. So, ito yung Helianthera Sarraceno naides X minor burgundy black. Ayan. Ganda rin, di ba? Kakaiba yung kanyang patulis. Ito naman yung sumunod, yung Helianthera minor bar pilosa X McDonalde. So, ito naman yung parang kitang-kita yung vein nung mga ayan. So hindi pa pulang-pula yan. Pero itong palabas mukhang nagpo-produce na ng mga traits na magaganda. Ang bilis ng tubo niyan dahil nung nakaraan halos sumisili pa lang yan. Yan, nag-aalala nga ako niyan. Sabi ko baka mabulok to kasi may bulok na tong ilalim. Maaaring ang matuluyan to. Pero yan, at least nagre-release na sila ng mga magagandang mga picture. Diba? So, ayan, outdoor yan So, kala ko dati hindi natin ma-achieve yung ganong kulay. Pero, ayan, thanks God at ma-achieve na natin yung mga kulay ng mga hindi natin akalain na malalabas sa outdoor setup. So, yun lang muna siguro yung video natin at susunod natin tong mga update naman sa ibang mga carnivorous plant. No? Lalo na tong mga bago nating mga Venus flytrap. For sure, marami na namang mabubudol dyan. Pero, wala pa tayong pang-release. Kaya, kung makakahanap kayo sa iba muna kayo kumuha. Ayan. Pero kung may hintayin nyo na lang para outdoor yung
growing condition na makukuha nyo. So, yun lang muna. God bless sa inyo. At bye-bye!